Hello. Mic test. Magandang gabi and happy Sabbath, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon na tayo ay sumapit sa araw ng Sabat at tayo ay sama-samang pupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Tayo po ay walang laptop, so wala po tayong makikita dyan sa screen. Sa cellphone niyo po ba meron kayong mga hymnal? Okay, let's use our cellphone. Baka merong may hymnal dito, JC. Pakibigay nga sa mga walang cellphone para makasama sa ating pag-aawitan. Atin awitin ang O Day of Rest and Gladness. Hymn number 259. 259. Mas maganda kung memorize natin ang hymnal, para hindi na natin kailangan ng dadating din tayo na ma-memorize na natin ang hymnal. Patayin mo na lang. 259. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, O be the high and lowly, who bend before the throne, sing holy, 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 to the eternal one. Thou art a porch protected from storms that drown us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a goodly fountain in life's dry, dreary sand. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New graces ever gaining from this our day of rest. We seek the rest remaining in mansions of the blessed. Before Jehovah's awful throne, hymn number 47. 47. Tayo po tayong lahat. Before Jehovah's awful throne, ye nations bow with sacred joy. Know that the Lord is God alone. He can create and destroy. His sovereign power without arrayed made us of clay
the crowded gates with tearful songs. High as the heavens our voices raise, and earth with her 10,000 tongues shall fill his courts with sounding praise. Wide as the world is his command, vast as eternity his love. Firm as a rock his truth shall stand, when rolling years shall cease to move. Tayo pong lahat ay lumuhod sa ating panalangin. Ama naming Diyos, ang tirahan ay nasa ikataas-taasan ng mga langit. Muli po kami sa inyong nagpapasalamat sa loob ng isang linggo ninyong pag-ingat at paglayo sa lahat ng anumang karamdaman, lalong-lalo na sa kapahamakan. Ama, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng aming natatanggap na pagpapala mula sa inyo. Sa aming mga gawain, sa aming mga trabaho, pinagpala ang bawat isa sa loob ng isang linggo na pag-iingat ninyo sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ama, dinadalangin din po namin sa araw ng Sabat na ito, Ama, ang mga aming kapatira na papunta pa lang dito, ingatan niyo po sila, samahan upang makasama rin po namin silang magpuri sa inyong banal na pangalan. Narito po, Ama, ang inyong isinugo na tagapagsalita na si Jerry Fontanilla. Muli niyo po siyang puspusin ng katalinuhan upang ang lahat ng kanyang babasahin sa inyong banal na kasulatan, aming maunawaan lahat at maintindihan at may isa puso ng bawat isa sa amin ang aming matatanggap sa gabing ito na inyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng kabutihan ninyo. Ito lamang pong aking dalangin, aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Ganon din po sa aming mga masugid na taga-subaybay ng aming worship hymn. Tapos puso po namin kayong binabati ng Happy and Holy Sabbath sa inyong lahat. Sa mga nagsisiganap po, mga kapatid ko, sa chorister, pinangunahan po tayo ni Sister Ruth Gallego. At sa unang panalangin, pinangunahan po tayo ni Brother Emmanuel Escalante Jr. At ang inyong lingkod po, mga kapatid ko. At sa awit na papuri na inaalay natin sa ating Panginoon ay pangunahan po ni Sister Eliza Lumay. At sa gabing ito, mga kapatid ko, ang ating tagapagsalita ay wala iba kundi si Elder Jerry Fontanilla. Mga kapatid, tayo po ay patuloy nating tinatalakay ang last day events na kung saan ito po ay sinulat ni Propetisa Ellen G. White. At tayo po ay nasa 3 bahagi na po, mga kapatid ko, na may pinamagatang when shall these things be? Kaya mga kapatid ko, ini-encourage ko po ang bawat isa na huwag po tayong lumiban upang sa ganon ay patuloy nating maalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nagpapasalamat tayo mga kapatid ko sa ating mahal na Diyos sapagkat pinahintulutan niya itong malaman natin sa pamamagitan ng ating butihing propetesang si Ellen G. White na kanyang isinusulat. Mapalad tayo mga kapatid ko sapagkat kung mangyari man sa hinaharap,
ang mga karimari-marim sa sanlibutan ay handa po tayo mga kapatid ko. Muli mga kapatid ko, happy Sabbath po sa inyong lahat. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass or whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship
worship your holy name. Happy Sabbath mga kapatid. Tayo'y magalak sa isa na namang kapahingahan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa kabila ng ating kapaguran ay mayroong Sabat na kaluguran para sa ating mga kaluluwa. Kung kaya naman ang ating mga kaluluwang ito ay dapat patuloy na magpuri sa Diyos, luwalhati ng Diyos, sapagkat siya lamang ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, ng pananampalataya, na samantalang tayo ay nabubuhay sa lupang ito na punong-puno ng kahirapan, ng mga problema, tayo patuloy na masigla sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyanong Adventista sa lupang ito. Pagpalain tayo lahat mga kapatid sa ating kapulungan. Ganon din yung aming mga kapatid na sumusubaybay sa ating pong Facebook Live, sa ating worship ngayong gabi, ay managana nawa sa ating lahat ang banal na Espiritu. Lahat po ay malugod na tinatanggap sa ating pagsamba ngayong gabi at tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sa inyo pong panahon na patuloy na ginugugol, iniukol sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Salamat sa dalawang kapataang nagbigay ng mensahe sa awit, si Eliza at saka si Dwight. Ang Panginoon ay dapat na purihin, ang ating kaluluwang ito ay magpuri sa tuwi-tuwi sa ating Panginoon sapagkat ito yung ating papel na ginagampanan bilang isang Kristiyanong naglalakbay sa lupang ito. Ngayon pong gabi, chapter 3, kabanata 3 ng aklat ni Ellen White, ang kanyang sinulat, mga pangyayari sa huling panahon. Yan. At ang talata ay ating makikita, mababasa doon sa chapter 24 ng Mateo. Ang pagkakasabi doon, noong nakaraang Biyernes ay tinalakay ni Brother Danny, ay patungkol sa destruction ng Jerusalem. Yan. Walang bato na may iwan sa ibabaw ng batong ito na hindi madudurog. Ang ibig sabihin, yung mga pangyayaring ito ay ipinakita ng Panginoon sa mga alagad. At nung kanyang sabihin ang talatang ito, ang mga katagang ito, ay marami ang nangakikinig. Yan. Subalit, noong siya'y nag-iisa ang wika doon sa tala ni Ellen White, samantalang siya'y nag-iisa at nakaupo sa bundok ng Olibo, ay lumapit sa kanya yung 4 na alagad niya, si Pedro, si Juan, Andres, at sa Santiago. At tinanong siya, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, ang iyong pagparito at ang katapusan ng sanglibutan. So, yung tanda ng pagparito ng anak ng tao ay nabanggit nung nakaraang Friday. Mga palatandaan, mga pangyayari na nagaganap bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, yung tanong na kailan ka paririto ay hindi sinagot ng ating Panginoon. Bakit kaya? Ano kaya dahilan? Bakit hindi ibinigay ang specific na panahon? Bakit hindi pinahayag ng Panginoong Hesus ang araw, oras, panahon, taon ng kanyang pagparito? May purpose ang Diyos. Sa bagamat ganon ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sa tanong din naman sa atin, bakit kailan, bakit hindi sinabi? Ang wika dito ni Ellen White ay marami pa rin mga Adventista na nagtatakda
ng panahon ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming Adventista, ibig sabihin, Adventista, yung mga nagsisipaghintay sa ikalawang pagparito ng Panginoon, hindi lang Seventh-day Adventist. Maraming mga Kristiyano na naghihintay din naman ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, ang tawag sa kanila Adventista, Brother Ricky, di ba? Subalit, silang lahat ay nagtakda, sa bawat panahon ng wika ni Ellen White, maraming panahon na nagtakda sila ng panahon para itinakda ang pagparito ng ating Panginoon. Subalit, ang wika sa bawat panahon ay sila'y nabibigo. Bakit? Sapagkat hindi naman binanggit sa Biblia, na talagang tahasang binanggit sa Biblia, yung panahon ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi yung mga tanda lamang ang kanyang ipinahayag upang ang mga kaluluwa, ang mga taong nananampalataya ay patuloy na maghanda sa ikalawang pagparito. Subalit, ang dulot, kapag ipinahayag ng Diyos ang panahon ng kanyang pagparito, ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pagparito, ay magdudulot lamang ng kaguluhan, magdudulot lamang ito ng kabiguan. Yan, di ba? Noong panahon ng 1844, nagkaroon si William Miller ay nagpahayag na sa ganitong panahon ay darating ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, siya ay nabigo. Kaya ang nangyari, maraming mga Kristiyano ang nadismaya. Kaya naman, ang payo ni Ellen White ay huwag tayong magtatakda ng panahon, wika, sapagkat ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na hindi alam ng tao. Ang hiwagang ito ay hindi ipinahayag sa kaisipan ng tao sapagkat mayroong layunin ang Diyos. Ang layunin ng Diyos upang ang kanyang mga tagasunod na nananampalataya sa Kanya ay patuloy na maghanda araw-araw. Sapagkat kung nalalaman natin na ang Panginoong Jesus ay darating 5 taon mula ngayon, ay saka lang tayo maghahanda. Kung ito naman ay ipapahayag ng iba na sa loob ng 10 taon, matagal pa, 20 taon pa bago dumating ang ating Panginoon, anong mangyayari sa mga mananampalataya? Hindi ba sila ay mabubuhay ng kagaya ng buhay ng sanglibutan? Gagawin nila ang kanilang kagustuhan, hindi sila maghahanda. Ibig sabihin, yung pagtatakda ng panahon, ang wika ni Ellen White ay isang pag-antala. Yan, inaantala yung Diyos na inihahanda yung kanyang mga aanihin. Naantala ang mga nananampalataya sapagkat hindi sila kikilos kung alam nila na mga 20 taon pa bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo ay mabubuhay pa sila ng buhay ng sanglibutan. So, napakapanganib ang wika ni Ellen White na tayo ay nagtatakda ng panahon. Sa ating mga Seventh-day Adventist, mayroon din akong narinig na parang nung kamakailan lamang ay mayroong nagpahayag na ganitong mga pahayag. Di ba? 8 taon ay matatapos ang sanglibutan. Ito ay napakapanganib sapagkat darating malilipas ang 8 taon at hindi nangyari, ito ay magiging kabiguan sa bawat mananampalataya. Ang aral natin ng wika, ang sabi ni Ellen White, ang pagtatakda ng panahon ay hindi yon ang ating dapat na ipamalita. Ang ipamalita natin, mga kapatid, ay yung pag-ibig ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos, namatay ang kanyang anak, nabuhay, at bumalik sa kalangitan, at pagkatapos siya'y paririto. Iyon ang mabuting balita. Subalit kung tayo'y magtatakda ng panahon, ay ito'y nagbibigay sa atin ng kaguluhan, ng disappointment, ng discouragement, at yung ating pananampalataya, ang wika, ay manlalamig. Sapagkat yung mga panahong ito, na parang tilabangang sa ating mga kapatid na naghahayag dito na ang kapanahunan ay alam nila, base sa kanilang pag-aaral, ay ang akala nila magdudulot ito ng kasiglahan ng pananampalataya ng bawat kaluluwa na nananampalataya sa Diyos,
ito'y magdudulot ng kabiguan, mga kapatid. Kaya ipinag-iingat ni Ellen White, hindi sinasang-ayunan ni Ellen White na tayo bilang mga Kristiyanong Adventista na nangingilin ng araw ng Sabat ay magtatakda rin naman ng panahon kung kailan darating ang ating Panginoon. Bakit nga ba nagluluwat ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating? Sang-ayon kay Ellen White, itong pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay isang hiwaga ng Diyos. Maraming hiwaga ang Diyos na ipinahayag sa kanyang mga propeta. Di ba? Ang hiwaga ng Diyos na minahal tayo, inampun tayo, ay hiwaga para sa atin na galing sa Diyos. Subalit itong pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hiwaga na inilihim at hindi ipinaabot sa kaalaman ng tao, sapagkat ang nais ng Diyos, araw-araw tayo maghahanda, araw-araw ay mayroon tayong kasiglahan na makikipag-usap sa Panginoon, nasasabik sa kanyang sa pagparito ng ating tagapagligtas. Iyon ang nais ng Diyos, sapagkat ito'y hiwaga nga para sa Diyos at ito'y hindi na natin dapat abutin pa, arukin pa ng ating kaisipan, sapagkat sinasabi ng Biblia na walang sino mang nakakaalam ng araw, oras, ng panahon ng kanyang pagparito, maging ang mga anghel na umaantabay sa mga kaluluwa sa lupang ito ay hindi alam, maging ang anak ng tao ay hindi alam. Ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ang Ama lamang. So, ang pagparito ng ating Panginoong Kristo ay Ama lamang ang nakakaalam. Kung kaya naman, tayo na mga Kristiyanong Adventista ay huwag magtakda ng panahon. Sapagkat ang wika dito, hindi nagbigay ang Diyos sa sinumang tao ng isang pabalita, mga 5 taon, 10 taon, 20 taon pa, bago matapos ang kasaysayan sa lupa. Hindi niya bibigyan ng dahilan ang sinumang nabubuhay na nilalang na mag-antala sa paghahanda sa kanyang pagpapakita. Ibig sabihin, kapag tayo ay naniniwala sa ganitong mga kaisipan ng mga tao, na sila'y may karunungan mula sa Diyos na nagtatakda ng panahon ng pagdating ng Panginoon, ay wika na aantala ang pagparito ng ating Panginoon, naantala ang paghahanda ng mga anak ng Diyos, naantala ang mga aanihin sa lupang ito. Dahilan sa mga bagay na ito pala'y pakana ng kaaway. So mag-iingat po tayo na tayo ay maniniwala na mga 8 taon pa, matatapos na ang sanglibutan at darating na ang ating Panginoon. Walang sino mang nakakaalam, maging ang anak, maging ang mga anghel ay hindi nila nalalaman. So, ito ay wika, ay umaakay sa hindi paniniwala yung pagtatakda ng panahon. Noong panahon ni Ellen White, mayroon doong kapatiran na nagtakda ng panahon. Ang sabi niya, 5 taon, sa loob ng 5 taon ay darating ang Panginoon. So, nadismaya ang mga kapatiran. Ang pakiusap o panalangin ni Ellen White, sana ang wika ay hindi kumalat ang palagay nito na tayo ay tagapagtakda ng panahon. So, laging magkakaroon ng huwad, maraming nanguhuwad, maraming mga kaalaman, mga pabalita ng ibang mga sekta na ating nababalitaan. Ito'y mga huwad na mga pabalita, ang wika na siyang magdudulot sa atin ng kalituhan. Kung kaya naman, tayo mga nananampalataya sa Diyos na nangingilin ng araw ng Sabat ay manatili sa doktrina at aral ng Biblia, at ito'y mayroong dagdag na kaalaman mula sa ating propetisa Ellen White. Kung kaya naman, tayo ay patuloy na manindigan sa pananampalataya, sapagkat tunay na ang mga ganitong kaganapan sa sanglibutan ito ay natutuwa ang wika ni Ellen, ang sabi ni Ellen White ay natutuwa ang kaaway sa mga ganitong mga bagay. So mula noong 1844, ang wika ni Ellen White, sang-ayon sa kanyang sulat, ay wala ng propesiya tungkol sa panahon na magaganap. Ibig sabihin, sa pagitan ng 1844 hanggang sa pagparito ng ating Panginoon ay hindi na nagtakda ang Diyos ng propesiya patungkol sa panahon ng kanyang pagbabalik. So maliwanag na hindi sinasang-ayunan ni Ellen White yung pagtatakda ng panahon. Bakit nga ba
ang pagparito ng ating Panginoon ay naglilikat. Bakit nga ba tumatagal? Bakit nga ba? Anong dahilan? May paliwanag si Ellen White dito na ang mga Kristiyanong nanampalataya sa Diyos mula noong 1844, kung sila lamang sana ay nanampalataya ng lubos at nagpagamit sa kapangyarihan ng Diyos at sila ay tumulong sa pabalita ng ikatlong anghel, sana ang wika ay narito na ang ating Panginoon upang kunin ang kanyang mga minamahal na mga anak. Anong ginagawa ngayon ng mga Adventista del Septimo Dia na nangingilin ng araw ng Sabat? Tayo ba'y masipag sa ating pangangaral? Kinukulang sa pangangaral, kung kaya naman ang panahon ng pagdating ng Panginoon ay naglilikat dahil sa kapabayaan ng mga kapatid. Kung tayo lamang ang wika, bawat isa sa atin ay masigasig na naghahayag ng salita ng Diyos, ang binhi ng katotohanan ay mayahayag sa buong sanglibutan. Mabilis ang pagdating ng ating Panginoon. Pagkaganon man, magkagayon man, hindi man dumarating ang Panginoon sa takdang panahon, siya ang nakakaalam at hindi natin alam. Ang nais ng Diyos, tayo po ay palaging handa, palaging masigla sa pananampalataya, palaging nagagamit sa pagtatapos ng banal na gawain sapagkat ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga talento na ipinagkaloob upang gamitin sa papabilis ng pabalita upang kumalat sa buong sanglibutan kung magkagayon ang wakas ay darating. Sapagkat yan ang sabi ng banal na kasulatan. Kapag tapos na ang pangangaral sa buong sanglibutan, darating ang wakas. Ang sabi ng Diyos, ang wika ni Ellen White, tayo ay hindi lamang dapat umaasa. Hindi lamang tayo dapat maging masaya na naghihintay sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo handa sa pagdating ng Panginoon, kundi dapat din nating pabilisin yung pagparito ng ating Panginoon sapagkat tunay na ang galit ng Diyos, ang saro ng kagalitan ay puno na. Dahil nakikita na natin sa buong sanglibutan ang kasamaan. Halos puno na kagaya ng panahon ni Noe, kagaya ng panahon ni Lot. Nang panahon ni Lot ay umabot hanggang sa kalangitan ang kasamaan ng tao. Kung kaya naman sila'y pinuksa lahat doon sa Sodoma at Gomora. Ganyan ang mga pangyayari na gaganap. Halos dumarating na tayo sa katapusan ng kasaysayan ng sanglibutan. Subalit, hindi natin alam ang oras. Huwag tayong magpabaya. Palaging handa araw at gabi. Magpuyat at magbantay sapagkat ang magnanakaw ay hindi natin nalalaman kung kailan darating at papasok sa ating bahay. Ganyan ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya naman tayo mga mahal ng Diyos, mahal din natin ang Diyos, nananampalataya sa ating Diyos, tayo ay patuloy na maghanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. So, ang wika ni Ellen White sa kanyang sulat, ang pagtatakda ay hindi sa atin, kundi may tamang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pagkaantala ay maraming dahilan. Ipinaliwanag kung bakit naantala, kayo aking binanggit kanina, ay tayo'y may kakulangan sa atin pong tungkulin sa pagbibigay ng ebanghelyo sa buong sanglibutan. Kung sana ay tayong lahat ay masipag, ako'y humahanga sa Mormons. Imbis na tayo magbigay ng pulyeto, tayong binibigyan doon kay Brother Merlo. Nasaan tayo? Yung ating mga pulyeto, paano kakalat na parang dahon sa taglagas? Ang wika ni Ellen White, dapat ang mga pulyeto ng pabalita ng kaligtasan ay dapat isang bulat sa buong mundo na kagaya ng dahon sa taglagas. Hindi ba? Anong ginagawa natin? Tulog? Dapat tayo magising sa ganitong ating katungkulan sa harapan ng Diyos sapagkat tunay ng mga tanda na nabanggit noong nakarang Friday ay nangagaganap. At pagkatapos nito, pagdating ng Panginoon na yung ating aantay. So, mga kapatid ko, mga minamahal, may pangako ang Diyos. May mga binitiwang pangako ang Diyos, subalit mayroon siyang pasubali. Pasubali, kung tayo ay
maglilikat, kung tayo ay magpatulog-tulog, ay malamang hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Okay? So, yung ating hinintay, ang ating Panginoong Hesukristo ay darating na, subalit hindi natin alam ang oras, ang panahon, ang araw ay hindi natin alam. So, ang wika dito ni Ellen White, yung pagpapahinuhod ng Diyos o yung pasensya ng Diyos ay mayroong hangganan. Pinagpapasensya niya ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagpapabaya. Pinapagpasensya niya yan. Kasi nga inaantay niya na tayo patuloy na magbago upang yung ang likas ng ating tagapagligtas ay naihayag na sa atin, nakita na sa atin, diyan na magpapakita ang ating Panginoon upang tayo kunin at dalhin sa langit na bayan. So mga kapatid, ang panahon ay maikli na lamang. Maikling-maikli na lamang. Kung kaya naman, huwag tayong magpabaya, magpatumpik-tumpik, magpalamig-lamig sa ating pananampalataya, kundi patuloy na magningas ang ating pananampalataya upang makita ng sanglibutan ng ating mabubuting gawa. Kung magkagayon, maraming mga kaluluwa ang maakay o mahikayat upang sila naman ay sumampalataya at sila naman ay magkaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan. So, itong mga mensahe ni Ellen White ay dapat tayo magising sapagkat tunay na ang mga bagay na ito ay magyayari sapagkat ito'y sinabi ng Diyos at hindi kailanman mabibigo ang Diyos, hindi kailanman ang salita ng Diyos ay hindi magkakamali at ito'y mangyayari at magyayari. Kaya kung tayo naman ay patuloy naman ang palataya sa mga bagay na ito sapagkat ang mga bagay na ito ay ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kalakasan upang akayin din naman ang mga taong nasa kadiliman upang sila naman ay magkaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Bilang tugon, ating pong awitin ang We Know Not the Hour. Hymn number 419, 419. We know not the hour of the Master's appearing, yet signs all foretell that the moment is nearing. When He shall return, this a promise most cheering, but we know not the hour. He will come, let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds for His brother's bright glory, but we know not the hour. There's light for the wise who is seeking salvation. There's truth in the book of the Lord's revelation. Each prophecy points to the great consummation, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in
but we know not the hour. We'll watch and we'll pray with our lamps trimmed and burning. We'll work and we'll wait till the Master's returning. We'll sing and rejoice, every man discerning, but we know not the hour. He will come, let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory, but we know not the hour. Tayo po'y manalangin. Mahabagin po namin, Ama, tunay po ng pagparito ng aming tagapagligtas ay nagtutungulin at malapit na. Dalangin po namin, masumpungan kami na nakahanda at gumagawa. Tulungan kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na palaging gising sa tuwi-tuwina at ang aming pananampalataya ay patuloy na magningas upang makita sa amin ang mabubuting gawa para sa mga kaluluwang nangapapahamak dakilang Diyos. Pagpalain po inyong bayan, naway manatili kami na may kagalakan sa paghihintay sa aming tagapagligtas. Pagpalain nyo kami sama-sama, ingatan nyo kami sa aming paghiwa-hiwalay ngayong gabi at bukas ng umaga dakilang Diyos, lubuin po ninyo na kami makabalik upang kami muling magpuri sa inyo sa inyong tahanan sa dakong ito. Salamat po sa inyong pagtugon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.